Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kayanggaw at kabangers. Ibabahagi ko lang ang karanasan na hanggang ngayon ay nananatiling buo pa rin sa aking isipan. Isa itong kwento ng pagkatuklas na nagdulot sa amin ng matinding panganib. Isang karanasan na nagsilbing basihan namin upang iwasan ito sa hinaharap. Dito ko rin napagtanto na bukod sa ating mga nilikha ng Panginoon, kasama rin nating namumuhay ang mga nilikha ng dyablo. Ang mga aral na nakuha namin dito ay dala-dala pa rin namin hanggang sa mga sandaling ito. At hindi mabubura sa aming memorya ang mga sandaling nagpapatunay na kahit kailan hindi nawala ang mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ismael, kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari pindutin nyo ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel na ito. Pindutin nyo rin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-comment at pindutin ang like button. Napakalaking tulong na po ito sa aming channel kung gagawin nyo ang mga bagay na ito. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mga buwisit kayo! Ano bang ginagawa niyo sa loob at ayaw niyo akong pagbuksan? Buksan niyo ito! O ipahuhuli ko kayo sa mga tanod! Ismael, anong gagawin natin ngayon? Maniningil na naman yung matandang yan. Huwag natin pagbuksan. Kunwari natutulog tayo. O kunwari hindi na tayo nakagising pa. Kailangan nating harapin ang matandang yan. Kung hindi, lalo lang siyang magagalit sa atin. Sigurado ka ba? Mapapayaan na naman tayo sa labas niyan eh. Ganun talaga. May utang tayo sa kanya eh. Mabuti naman at naisipan niyo pang buksan ang pinto. Ano binabalak niya, ha? Tatakasan niyo na naman ako? Dadaan na naman kayo sa bintana sa likod bahay? Mga buwisit kayo? Ang hirap niyong makausap? Hindi naman po kami tatakas, Aling Estima. Kakagising lang po namin. Kagising? Halos gibain ko na tong pintuan na to eh. Hindi niyo pa rin ako naririnig? Sinong niloloko niyo, ha? Nasaan ang bayad? Ho? Ho? Bakit ganyan ang reaksyon mo? May utang kayo sa akin, di ba? Pinautang ko kayo kasi ang sabi niyo, magtatayo kayo ng negosyo. Pero nalugi din naman kagad. Tungkol po kasi dyan, Ano? Wala na naman kayo may babayad? Ha? Wala pa po eh. Natanggal po kasi kaming 3 sa trabaho kasi kailangan na magbawas ng tao sa factory. Ngayon, sumasideline lang po muna kami sa paghahatid ng dugo sa mga baryo-baryo. Maliit lang naman po ang kitaan pero magtatabi naman po kami ng pambayad sa inyo. Yun nga lang, hindi pa kami makababayad ngayon. Kasi wala pa kaming kinitang matino eh. Visit naman talaga tong buhay na to, ha? 3 buwan na ang utang ninyo. Pumayag na nga kung walang interes para hindi na kayo mahirapang makabayad. Tapos ganito bang isusukli nyo sa akin? Mga buwisit? Pasensya na po. Manahimik ka! Naiirita ako sa mukha mo. Ikaw talaga, Rolly. Kahugis ng ulo mo yung nilagang itlog. Grabe naman po. Porke kalbo? Alam nyo, wala akong pakialam sa inyo kung saan kayo kukuha ng pambayad ninyo. Basta ngayong araw din, kailangan ko ang pera. Ibigay nyo sa akin bago matapos ang araw na ito, ha? Kung hindi, ipapadampot ko na lang talaga kayo sa mga tanod. Wala naman pong karapatang mandampot ang mga tanod eh. Di sa mga pulis, buwang ka pala, Dario ka? Mukha kang talampakan na may kalyo. Huwag kang tumingin sa akin. Aling Estima, baka naman po pwedeng makahingi pa ng panibagong palugit. Wala po kasi kami talagang may babayad ngayon eh. Wala akong pakialam. Basta kailangan ko ang pera ngayon ding araw. Naglakad na paalis si Aling Estima. Sinubukan ko pa siyang habulin pero inambahan niya lang ako ng sampal. Napapailing na lang kami habang pinagmamasdan siyang papalayo. Dismayado kaming napaupo na lang sa harapan ng aming bahay. Bagsak ang balikat at parabang pasan-pasan na namin ang problema ng mundo. Tapos na tayo. Kasalanan mo kasi to, Dario eh. Bakit ako na naman?
Ikaw kasi yung nakaisip na magnegosyo tayo eh. Pinilit mo kaming pumayag. Tingnan mo nangyari, nalugi rin. Bakit kasalanan ko? Nung nagsimula naman tayo sa pagbebenta ng karne sa palengke, ayos din naman ah. Ang dami nga bumibili sa atin eh. Nagkataon lang talaga na merong bagong tindahan na tumapat sa atin kaya nasapawan tayo. Eh di, sana naisip mo yun bago pa nangyari. Hindi naman ako Diyos para malaman yung mga mangyayari pa lang. Ikaw talaga oh. Wala kang masisi. Babaling mo sa akin. Sige na, tama na yan. Wala naman tayo mapapala kung magsisisihan eh. Ang isipin natin ngayon ay kung paano tayo makakabayad sa matandang yun. Kilala nyo naman yun. Kapag sinabi niyang ipapadampot niya talaga. Kagaya na lang ng ginawa niya rin sa mag-asawang may utang sa kanya. Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa ko. Napasandal na lang ako sa dingding habang bahagyang inihilot ang aking sentido. Lumipas sa mga oras, wala kaming ganang kumain. Kahit gumalaw ay kinatatamaran na rin namin. Utak lang namin ang pinapagana namin para makapag-isip kung saan kami hahanap ng perang ipambabayad. Ilang minuto na lang ay sasapit na rin ang dilim. Nakatulala lang kami sa kisame na marami ng agyo. Kung mang-hold up na lang kaya tayo ng bangko para makabayad na tayo. O di ba? Daming pera doon. Wala na tayong magiging problema kay Alik. Aray ko naman! Katarantaduhan niyang iniisip mo eh. Gagawa ka pa na masama para lang makabayad ng utang. Mag-isip ka nga. Hindi naman tayo ganong klase ng tao. Kung wala ka masasabing matino, huwag ka na lang magsalita. Bakit ba kayo nang babatok? Tapos kapag wala akong sinabing paraan, kasalanan ko na naman. Kahit na anong mangyari sa buhay natin, wag na wag tayong gagawa ng kahit na anong kasalanan. Mabigat man o hindi. Mararangal tayong tao. Kahit na wala tayong makakain, mas pipili nating magutom kaysa magnakaw. Ikaw talaga, Dario. Umuwi ka na nga lang sa pamilya mo kung nahihirapan ka na rito. Kami ni Ismael, kinakaya namin. Grabe naman kayo. Alam niyo naman kalbaryo buhay ko ron. Kaya nga ako sumama sa inyo eh. Eh di magtiis ka. Di naman tayo naglayas para lang takasan sila eh. Naglayas tayo para makuha yung kalayaan at kapayapaan na inaasam-asam natin. Dito lang kayo. Oh, saan ka na naman pupunta? Susubukan kong mapakiusapan si Aling Estima. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka mamaya hampasin ka lang ng 2x2 nun ah. Wala na tayong ibang paraan eh. Ito na lang ang natitira. O sige na, babalik naman kagad ako. Nagmamadali akong lumabas ng bahay namin at pinuntahan ng bahay ni Aling Estima. Maliwanag sa bakuran niya, kaya alam kong naroon siya. Hindi ko na hinintay pang lumabas siya ng bahay at pumasok na rin ako. Pagsilip ko sa pintuan, nakita ko siya sa sala. Meron siyang hawak-hawak na larawan. Larawan yun ng anak niyang 1 taon nang hindi bumabalik sa kanya. Ang babaeng si Julina. Hindi ko makakalimutan ang araw na nakita namin ni Aling Estima na hindi maganda gaga sa kakahanap. Noong mga panahon na yon, ay kakasampalang din namin sa baryo. Magandang gabi ho, Aling Estima. Agad niyang binalik ang larawan at saka nakasimangot na tumingin sa akin. Lumapit siya sa akin pero nanatili lang ako nakatayo sa harapan ng pintuan. Sino nagsabi sa'yo na pwede ka makapasok sa bakuran ko? Wala po kasi kayo sa bakuran eh. Kaya naisip ko lang na baka nandito kayo sa loob. Kung narito ka pa para magmakaawa na bigyan ko kayo ng palugit, umuwi ka na lang at ihanda ang sarili niyo sa pagpapakulong. Wala akong ibibigay na palugit kahit 1 oras. Si Julina po ba yung tinitingnan niyo sa larawan? Nag-iba ang reaksyon ng mukha niya sa tanong ko na yon, Kabanong. Marahil hindi niya inaasahan na yon ang isasagot ko sa mga sinabi niya. Tiningnan ko siya. Nakita ko sa mukha niya ang kalungkutan na pangungulila ng isang ina sa kanyang anak. 5 taon na pong hindi umuwi ang kuya ko sa amin. Ang akala ng mga magulang ko, lumayas lang dahil napagalitan. Si kuya kasi, suwail na anak eh. Kahit na maayos naman ang buhay namin at may kaya rin naman kami, ayaw niya magtino. Biglang umalis si kuya at hindi na bumalik.
Sobrang nalungkot ang mga magulang ko noon. Dahil sa kalungkutan, nagkasakit pa si Papa at kalaunan namatay. Si Mama naman, hanggang ngayon malungkot pa rin. Bakit mo sinasabi sa akin yan wala naman akong pakialam dyan. Gusto ko lang naman po malaman nyo na merong nakakaintindi sa nararamdaman nyo. Alam na alam ko po yan. Kasi ilang taon ko ring nakita si Mama na ganyan. Hindi man ako magulang, pero dahil sa nanay ko, parang alam ko na rin yung pakiramdam ng mawala ng anak. Anong dahilan bakit umalis ang kuya mo? Wala po kaming ideya eh. Bigla na lang siyang umalis. Akala nga po namin dahil napagalitan siya ni Mama at Papa. Pero masyado pong mababaw yun dahil hindi naman balat sibuyas ang kuya ko eh, para magdamdam sa simpleng sermon lang. Hanggang ngayon, wala na ang kuya ko. Tapos ako, wala pa ako sa tabi ng mama ko. Iniisip ko nga, kumusta na kaya siya? Baka mas lalo siyang nalungkot nung wala na ako ron. Bakit? Bakit ka ba umalis sa poder niya kung maayos naman pala ang buhay mo ron? Nung gabing nakita ko si kuya na may mga dalang gamit, ang akala ko, mag-outing sila ng mga kaibigan niya. Kasi gano'n naman palagi ang ginagawa niya tuwing kukuha siya ng mga maraming gamit sa kwarto niya eh. Kaya hindi ko yung pinansin. Sinisisi nila ako na kung sinabi ko lang sana na umalis ang kuya ko, baka nahanap pa nila. Baka naabutan pa nila at napigilan. Umalis ako sa amin kasi ayaw ko na madagdagan ng sama ng loob ni Mama. Kasi tuwing makikita niya ako, palagi lang niyang naaalala na dapat napigilan niya yung kuya ko kung nagsabi lang ako kagad. Ngayon, ang balita ko, maayos naman ang mama ko. Gumaganda ang negosyo nila. Ayos na rin ako na malamang ganun siya ngayon. Pero iniisip ko rin, minsan kaya, inahanap niya rin kaya ako gaya ng paghahanap niya sa kuya ko? Nag-aalala rin kaya siya? Umiiyak din kaya siya? Nahirapan din kaya siyang matulog sa gabi dahil wala ako sa bahay? Baka hindi. Kahit na kailan, hindi kami nagkasundo ni Jolina. Palagi kaming nag-aaway. Sa katunayan, ayaw na ayaw ko sa batang yon dahil kamukhang kamukha siya ng tatay niyang nanloko sa akin at nang iwan. Pero, nung nawala siya, doon ko naramdaman na mahalaga siya sa akin. Doon ko napagtanto na mahal ko pala ang anak ko. Ismael, walang magulang na hindi nakakaramdam ng kalungkutan kapag nawala ang anak niya sa tabi niya. Nararamdaman ko po na babalik si Jolina. Naniniwala ako na babalik ang mga taong umalis. Ang galing mo rin no? Ho? Bakit to? Talagang dinaan mo ako sa drama para makahingi ka ng palugit? Hindi po ba tumalab? Hindi! Kasi hindi rin magbabago desisyon ko. Pero yung mga sinabi ko kanina, totoo po lahat yun at galing po yun sa puso ko. Kung hindi niyo ako mabibigyan ng panibagong palugit, maiintindihan ko po. Susubukan ko na lang ulit maghanap ng pera ngayong gabi. Nagbakasakali lang naman po talaga ako ngayon eh. Aling Estima, sa ating dalawa lang po yung sinabi ko tungkol sa kuya ko Hindi po kasi alam ng dalawa kong kaibigan na yun ang dahilan kung bakit ako umalis sa amin eh. Sige ho, aalis na po ako. Sandali! Bakit to? Para mabayaran niyo ako ng buo. Meron ako naisip na ipagawa sa inyong tatlo. Ho? Ano po yun? Naiinip ako sa kabagalan ng aksyon ng mga pulis. Tulungan niyo akong mahanap ang anak ko. Kapag nahanap niyo siya, wala na kayong utang sa akin. Napaisip ako sa sinabing yun ni Aling Estima. Alam ko rin kasi na hindi ganun kadali ang pinagagawa niya. Pero kapag nakatingin ako sa mga mata niya, mas naiintindihan ko na hindi na yun dahil sa utang. Dahil na yun sa parehong pakiramdam na mawalan. Kaya kahit na alam kong mahirap, pumayag ako sa sinabi niya. Pumasok kami sa bahay. Pinagtimpla niya ako ng kape. Naninibago ko kasi hindi ko nakilala sa ganoong paraan si Aling Estima. May hinahon siya noon,
pero ramdam ko pa rin ang kalungkutan. Isang taon na po pala mula nung nawala si Jolina. Bago po siya umalis, may mga nasabi po ba siya sa inyo ng mga lugar o mga taong pwede niyang puntahan? Tao? Wala. Wala siya nababanggit. Hindi naman kasi pala kaibigan ng anak ko na yon. Kakaunti lang ang kaibigan niya. Pero lahat naman ng mga yun wala rin talagang alam kung saan nagpunta si Jolina. Pero meron siyang binabanggit sa akin na isang lugar na hindi ko naman alam kung saan. Pinahanap ko na rin ang lugar na yun sa mga pulis pero wala naman silang nakita. Ano pong lugar yon? Sakluban. Sakluban ang sinabi niya sa akin. Sakluban? Parang ngayon ko lang narinig yung lugar na yun ah. Nung sinabi niya sa akin yan, para siyang wala sa sarili. Aligaga mga mata niya. Hanggang sa pagtulog niya binabanggit niya yan. Basta ilang araw siyang naging kakaiba. Yung kilos niya, yung mga sinasabi niya, at kung papaano siya tumingin sa akin. Kinabukasan, nagulat na lang ako, wala na siya. Akala ko may pinuntahan lang. Pero yun na palang simula ng pagkawala niya. Wala na po ba kayong iba pang napansin sa kanya? Napansin? Teka. Meron akong nakita Sandali ha. Umalis sandali si Aling Estima. Pumunta ito sa kwarto ni Jolina. Pagbalik nito, meron na ito mga dalang papel na merong drawing. Ayon sa kanya, si Jolina ang gumawa ng mga yon. Eto yung mga guhit niya. Tataka ko kasi hindi naman siya gumuguhit noon. Kaya pala isipan para sa akin kung ano to mga ito. Mukhang mga halimaw Tiningnan ko ang mga drawing. Imahe nga ng mga halimaw ang naroon. Kahit na hindi naman maayos ang pagkakaguhit, makikita ang nakakatakot na nilalang doon. Kabanong, hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon kay Aling Estima. Pero isa lang ang nasisiguro ko noong mga sandaling yon. May nangyaring kakaiba sa anak niya. Isang pangyayari na hindi pangkaraniwan. Kung matutulungan niyo kung mahanap ang anak ko gamit ang mga sinabi ko sa inyo, wala na kayong utang sa akin. Handa rin ako magbayad sa inyo, maibalik lang siya rito. Saka na po natin pag-usapan ng utang at bayad. Ang una po nating isipin kung saan siya mahahanap. Mamaya pag-uwi ko, sasabihin ko po ito sa dalawa. Bukas, pagkatapos namin maghatid ng dugo, sisimulan po namin ang paghahanap sa lugar na Sakluban. Gagawin po namin ang makakaya namin, Aling Estima. Huwag po kayo mag-alala. Tumango lang siya sa akin. Kahit na papaano, gumaan na rin ang pakiramdam ko. Bukod sa hindi na kami nagmamadaling makahanap ng pambayad, ay matutulungan din namin si Aling Estima na maiuwi si Jolina. Pero ang isang malaking tanong, paano namin magagawa yon kung kahit mga pulis, hindi rin mahanap ang lugar na sinasabi ng anak niya? Umuwi ako sa bahay at agad na sinabi sa kanila ang napag-usapan namin ni Aling Estima. Hati ang kanilang opinyon tungkol doon. Sobrang hirap naman ang pinapagawa niya. Kung yung mga pulis nga hindi mahanap yung sakluban na yan, tayo pa kaya? Baka naman kasi, kaya di nila mahanap, dahil gawa-gawa lang yun ni Jolina. Di ba, siya na rin sabi na parang naging kakaiba yung anak niya bago mawala. Baka naman kasi may problema na yun sa pag-iisip. Tapos, yung lugar na sinasabi niya, galing lang sa imahinasyon niya. Kung ano man ang nangyari kay Jolina, kaya nabaliw man siya o hindi, ang mahalaga rito, hindi na tayo magagawal para makabayad. Gawin na lang natin kaysa naman tayo ang mabaliw kakahanap ng pambayad. Hindi mo ko naiintindihan Paano nga natin mahahanap si Jolina kung hindi natin alam yung lugar na sinasabi niya? Di parang hindi na rin tayo makakabayad kay Aling Estima kasi wala naman tayong maiuwing Jolina sa kanya Naniniwala ako na mahahanap natin si Jolina. Gawin na natin to. Saan tayo magsisimula, Aber? Magsisimula tayo sa pagtatanong-tanong. Sa matatanda. Baka matatanda ang may alam ng lugar na yon. Base kasi sa pangalan ng lugar parang luma na rin. Kinabukasan, pinunta na namin ang pinagkukunan namin ng dugo.
4 na balde ng dugo ng baboy ang daladala namin para ihatid sa 2 baryo. Gamit ang kariton, lumarga kami habang hindi pa tirik na tirik ang araw. Pagkatapos nito, saka na natin hanapin si Julina. Magtatanong-tanong muna tayo sa matatanda. Tapos saka natin hanapin yung lugar. Di ka talaga nakikinig no? May iba akong nararamdaman kay Julina eh. Uy, huwag mo sabihin kaya ka pumayag kasi gusto mo siya. Ayos. May iba ka palang hangarin Mga siraulo, hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. ano? Basta, tapusin na lang natin tong trabaho natin at nang makapagsimula na rin tayo. Itinuon na lang namin ang atensyon sa pagtutulak ng kariton. Mga ilang sandali lang ay narating na rin namin ang malapit na baryo. Pagkatapos nito, ay agad naman kaming tumungo sa kasunod. Pagdating ng tanghali, meron pang natitirang 1 balde ng dugo ng baboy. Pero wala na kaming mapagbentahan dahil walang bumili sa huling baryo na napuntahan namin. Yan ang gagawin natin sa isang yan. Napuntahan na natin yung mga baryong pagbebentahan natin. Saan natin dadalhin yung 1 balde? Wala na tayong magagawa niyan. Ibalik na lang natin kay Mang Pido. Ibalik muna natin tapos pahinga konti. Tapos, pagpapatuloy na natin yung pagtatanong kung saan yung sakluban. Pero talaga nun? Kasi kanina nagtanong-tanong na rin tayo eh. Pero ni isa sa mga matatandang nakausap natin, hindi rin naman nila alam. Nagsisimula pa lang tayo kaya dapat hindi tayo agad mawalan ng pag-asa. Tandaan nyo kailangan natin mahanap si Julina para maburanan ng tuluyan yung utang natin kay Aling Estima. Oo nga. Yun na nga lang ang paraan Kahit na magbenta tayo na magbenta ng dugo ng baboy o manok, hindi natin mababayaran ng buo si Aling Estima sa loob ng 2 taon. Yan laki kasi ng inutang natin sa kanya Wala pa nga yata sa kalahati yung naibabayad natin. Oh, kasalanan ko na naman. Hoy, Wala naman ako sinasabi isang matandang lalaking payat at medyo kuba na ang nagpatigil sa pag-uusap namin. Lumapit kasi sa amin na matanda. Nakangiti pa siya na parabang sabik na sabik. Tumigil kami at inalam kung ano ang kailangan niya. Magandang tanghali po. Ano pong kailangan niyo? Magandang tanghali naman sa inyong tatlo. Ako nga pala si Kaka. Ano pa yung tinitinda niyong yan, ha? Dugo po ng baboy. Ginagawa po itong dinugaan. Pero pwede rin naman yung ihaw-ihaw. Kung tawagin Betamax. Pwede ko bang bilhin yan? Marami ba yan? Sigurado ho ba kayo? Oo naman. Bakit? Tingin niyo ba sa akin wala akong pambayad? No, hindi naman po siya ganun. Bibilin ko na yan. Etong bayad ko. Ang kaso nga lang pala, hindi ko alam kung paano ko bibitbitin yan. Nakikita niyo naman, matanda na ako. 1 balde pa yan. Pwede niyo ba akong ihatid sa bahay ko? Hindi ko na kasi kaya magbitbit ng mga mabibigat Kailangan ko rin kasi yan. Wala na akong mahanap sa mga palengking napuntahan ko. Nakatinginan kaming magkakaibigan. Para wala na kaming ibalik kay Mang Pido at para kahit papaano maayos ang kita namin, pinatos na namin ang matandang si Mang Kaka. Nagbayad naman siya sa amin ng pasobra. Habang naglalakad kami papunta sa bahay na matanda, daldal lang siya ng daldal. Ang dami niyang sinasabi na yung iba naman hindi namin maintindihan. May mga parte ng mga kwento niya na medyo magulo na. Sa isip-isip namin baka sa katandaan na rin niya yon. Pasensya na kayo ha. Ang daldal ko na pala. Ganito kasi talaga ako kapag kampante ako sa mga kausap ko. Magaan kasi ang loob ko sa inyo Ayos lang naman po. Nakakatuwa nga po kayong kausap Yung ibang matatanda na nakausap namin mainitin ng ulo Nako. Gano'n naman talaga matatanda. Mainitin ang ulo. Lalo-lalo na kapag walang pera. Tama po kayo dyan. Kaya kayo, dapat magsumikap kayo sa buhay. Pilitin niyang maging mayaman. Para kapag tumanda na kayo, hindi na iinit ang ulo niyo nang dahil sa pera.
Nako, sana nga ho yumaman kami. Wala namang imposible sa mga taong nagsisikap at nagpupursige sa buhay. Ang sabi nga nila, kapag gusto mo talagang maabot ang isang bagay, lahat ay gagawin mo para mangyari yon. Maraming pong salamat sa payo nyo. Pero malayo pa po ba tayo? Parang papunta na po tayo sa liblib eh. Sigurado po ba kayong dito ang daan papunta sa inyo? Ay bakit? Hindi pa ba kayo nakakadaan dito? Kung sa bagay, itong lugar naman namin hindi na naabot ng ibang tao. Kawawa nga kami sa amin kapag mayroong mga kalamidad. Dahil liblib kami, hindi kami naabot ng mga tulong ng lokal na pamahalaan natin. Sinubukan niyo na po bang makipag-ugnayan sa kinauukulan? Para naman makilala nila lugar niyo. Ilang beses na namin ginawa yan. Ang kaso, hindi naman kami napapakinggan. Sinasabi lang nila na pupuntahan nila yung lugar namin at mag-i-inspeksyon. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Baka nga pumuti na lang ang uwak hindi pa rin sila dumarating. Asahan niyo pa yung mga politiko na yan. Alam niyo naman kung anong gawain ng mga yan. Magaling lang kapag eleksyon. Pero kapag kailangan na sila ng taong bayan, wala naman palagi. Hayaan natin sila kung ayaw nilang tumulong. May awa rin naman siguro ang Diyos sa atin. Darating din ang araw na may mabuting puso na pupunta sa lugar namin para tumulong. Umiti na lang na malapad ang matandang lalaki. Napangiti na lang din kaming tatlo. Hindi ko alam kung bakit parang ang gaan-gaan ang pakiramdam namin sa kanya. Para bang matagal na namin siyang kilala. Makalipas pa ang halos 20 minutos, natanaw na rin namin ang isang baryo. Napapaligiran nito ng nagtataas ang mga punong kahoy. Kahit na hapon pa lang ay madilim na sa lugar dahil kaunting liwanag lang ang tumatagos sa kanilang baryo. Noong mga sandaling yon, nagtaka na kami kung bakit ganun ang lugar nila. Pero dahil ihahatid lang naman namin ang isang balde ng dugo, hindi na namin yung pinansin. Pagpasensyaan nyo na ha. Mukhang napagod kayo sa nilakad natin. O ito, idagdag nyo na lang sa bayad ko para sa abalang na idulot ko sa inyo. Ay, hindi na po. Nagdagdag na po kayo kanina kaya ayos na po yun. Ayaw po ni Ismael pero ako po gusto ko. Uy, unahimik ka nga. Mukhang pera talaga tong siyang to. Sigurado ba kayo? Oo, ayos lang naman po talaga. Ay, siya nga po pala. Saan nga po pala yung bahay ninyo? Sumunod na lang kayo sa akin. Malapit naman na tayo. Itinulak namin ang kariton papasok ng baryo. Ilang bahay lang ang nilagpasan namin. Narating na rin namin ang bahay ni Mang Kaka. Simpleng bahay lang yon na yari sa kahoy. Pero mukhang matibay ang ginamit na kahoy kaya hindi mukhang nabubulok kahit may kalumaan na. Malawak din ang bakuran niya. Sa gilid-gilid ay may mga pananim na kung ano-ano. Maraming salamat ulit ha. Hindi ko kasi talaga kayang iuwi ang ganyang kabigat na balde rito sa bahay ko Kaya pagpasensyahan nyo na talaga kung naabala ko pa kayo. Wala po yun. Kahit naman siguro sino tutulungan kayong maiuwi ang binili nyo kung mabigat. Paano po? Mauna na po kami ha. Baka po gabi na kami sa daan Pwede bang dalhan nyo na rin ako palagi rito sa lugar namin ng dugo? Wala naman pong problema. Pero kasi paminsan-minsan lang po kami nagkakaroon ng dugo ng baboy Minsan lang din po kasi magkaroon ng katay sa amin. Huwag po kayo mag-alala. Kapag meron na po, hindi po kayo mawawalan. Pero sana po sa susunod, may libre ng masarap na kape. Kapal talaga ng mukha nito. Uy, maya ka nga. Walang problema. Parang bawi ko na rin sa inyo yon. Maraming salamat po ulit Uwi na po kami. Sige, mag-iingat kayo sa daan. Huwag kayo mag-alala. Walang gagalaw sa inyo rito. Ngumiti na lang kami sa kanya at sinimulan na rin naming umalis. Habang tinutulak namin ang kariton palabas ng kanilang lugar, nakita namin ang mga residente na malapad ang ngiti sa amin. Ang iba pa ay kumakaway na para bang sinasabi na anumang oras ay welcome kami sa kanila. Nakaramdam kami ng kaunting tuwa. Yung kasi ang unang lugar na masasabi kong mainit ang pagtanggap sa amin.
Parang ang babait ng mga tao dun sa kanila no? Hindi gaya ng mga baring napupuntahan natin. Kung ituring tayo, parang mga kriminal tayo Ang sasama ba naman ang tingin sa atin Ang mahalaga ngayon, meron tayong siguradong customer. Si Makaka ang unang-unang tao na bebentahan natin. Alas 5 na ng hapon na makabalik kami sa baryo namin dahil may dinaanan pa kami. Nakakagutom. Ano ba masarap na ulam ngayon? Bumili na lang tayo ng lutong ulam kay Mang Rene. Sige, ikaw na bumili. Uy, bakit ko? Sandali, wag muna kayo maingay. Nakinig ako sa usapan ng dalawang tsismoso sa kabilang bakuran. Doon ko na nalaman na natagpuan na raw si Julina. Noong mga sandaling yon, nakaramdam ako ng tuwa para kay Aling Estima. Kaya kahit na hindi pa kami nakakakain, pinuntahan namin na matandang babae sa bahay niya. Pero nang dumating kami roon, nakita namin siyang nakatulala sa harapan ng pintuan niya. Umiiyak. Hindi namin alam kung bakit kaya naisipan kong kausapin siya. Aling Estima, bakit po kayo umiiyak? Ang balita ko po nakita na raw po si Julina. Natuntunan ng mga pulis sa kinaroroonan niya. Pero sabi ng mga pulis, nung nakarang taon pa raw patay si Julina. Ho? Patay? Paano naman nila nasabi yun? Meron ba silang katibayan na wala na nga si Julina? Kung wala silang maihaharap na katawan, hindi yung pwedeng maging basihan. Lumabas sa investigasyon nila sa lugar na napuntahan nila na napasama si Julina sa isang malawakang sunog sa kabilang nayon. Ang tanging naibalik na lang sa akin ay ang singsing na ibinigay ko sa kanya nung kaarawan niya. Inilabas ni Aling Estima ang singsing na may bahid pa ng pagkasunog. Muli, umagos ang luha niya. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Etong singsing na lang ang binigay sa akin ng mga pulis. Nakuha nila ito sa mismong lugar kung saan nasunog ang paupahan na tinitirhan niya. Pero, sigurado ba sila na kay Julina yan? Kilalang kilala ko ang singsing na ito dahil ako mismo pumili nito para sa kanya. Baka naman wala siya ron nung maganap ang sunog. Kung wala siya ron, dapat wala rin doon ang singsing. Palagi niya kasi itong sinusuot. Hindi niya ito inuhubad kahit na naliligo siya. Isa pa sa patunay na wala ng anak ko ay ang mga taong nakaligtas sa sunog. Kilala nila si Julina. Kinumpirma nila na naiwan nga raw sa loob ng bahay ang anak ko habang kumakalat ang apoy. Iyak ng iyak si Aling Estima noong mga sandaling yon. Ibang-iba na siya kumpara sa dating Aling Estima na nakilala namin. Para siyang isang ina na sobrang daling mabasag. Isang ina na nangihina dahil sa pangungulila sa anak. Ginabayan namin si Aling Estima hanggang sa humupa na rin ang pag-iyak niya. Pero kahit na kumalma na siya, ay hindi pa rin namin siya makausap ng maayos. Nakatulala lang siya sa malayo. Para bang hindi niya rin kami naririnig. Siguro mas mainam kung hayaan na muna natin siya mag-isa. Tama ka. Mas kailangan niya ngayon mapag-isa para makapag-isip-isip. Aling Estima, kakain lang po muna kami Kapag meron po kayong kailangan, pwede niyo po kaming puntahan. Tumango na lang siya sa amin pero hindi man lang kami tiningnan. Ngumiti na lang kami ng pilit at saka naglakad na rin paalis. Kabanong ramdam ko ang kalungkutan na dinaranas ni Aling Estima. Naalala ko na naman kasi ang nanay ko. Ganun na ganun din ang naramdaman niya nung mawala ang kuya ko. Bigla tuloy akong napadasal na sana nasa ligtas na kalagayan lang ang kapatid ko. Hindi pa lubusang sumisikat ang araw. Nagising na kami dahil sa sabay-sabay na tilaok ng manok sa gilid ng bahay namin. Isa yun sa abala sa amin tuwing gusto naming matulog hanggang tanghali. Sa sobrang dami kasi ng manok ng katabi naming bahay, tuwing umaga para na rin kaming nasa palengke dahil sa ingay. Nakakabisit naman itong mga manok ni Mang Edgar Kapag ako napuno, gagawin kong tinola mga yan. Uy, hinaan mo boses mo.
Baka mamaya marinig ka nun. Pakialam ko, nakakabanas na eh. Hayaan mo na. Baka nakakalimutan mo. Dayo lang naman tayo dito. At itong tinitira natin inuupahan natin sa anak niya. Ay, oo nga pala no. Maswerte nga tayo kasi maliit lang ang upa. Tapos, di pa apurado maningil. Ismael, ano na palang gagawin natin ito? Ngayong nalaman na ni Aling Estima kung anong nangyari sa anak niya. Ibig sabihin lang nito, hindi mabubura yung utang natin? Hindi. Anong hindi? Hindi ako naniniwalang wala na si Jolina. Pre, pulis na ang nagsabi. Di ko alam. Pero may iba akong kutob Pakiramdam ko, hindi pa siya patay. Pakiramdam mo lang yun, pre. Anong laban ang pakiramdam mo sa mga ebidensyang meron ng mga polis? Hahanapin ko pa rin si Jolina. Yung sinasabi niyang sakluban na lugar, pakiramdam ko totoo yan Pakiramdam ko, naroon siya. Pre, ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Pakiramdaman mo, gutom lang yan. Napapailing na lang ako ng mga sandaling yung kabanong. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang maniwala sa sinabi ng mga pulis. Pakiramdam ko kasi talaga, buhay pa si Jolina. Pakiramdam ko'y napunta siya sa isang lugar na mahirap matunto ng mga tao. Mabilis na lumipas sa mga oras at sumapit na rin ang kinagabihan. Mag-isa akong lumabas ng bahay para sana kumustahin si Aling Estima. Pero sa pagmamadali ko, isang matandang lalaki ang nakabanggaan ko. Namukhaan ko siya. Siya ang matandang manggagamot na dumadalaw-dalaw sa baryo namin para manghilot at magpagaling ng mga may sakit. Kilala siya sa amin dahil sa dami na niyang natulungan. Naku, pasensya na po Hindi po ako nakatingin Masensya na rin. Hindi rin ako nakatingin. Noong mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit bigla na lang pumasok sa utak ko na tanungin na matandang lalaki. Albularyo po kayo, di ba? Bakit? Kilala mo ba ako? Kilala po kita kasi palagi kitang nakikitang nanggagamot dito sa amin. Ganun ba? O ano pa yung paglilingkod ko sa iyo? May gusto lang po sana akong itanong. Huwag lang sa matematika ha? Kasi wala akong dunong dyan. Hindi naman po. Gusto ko lang po namang malaman kung pamilyar po kayo sa lugar na Sakluban. Naisip ko po kasi na baka lumang lugar ang Sakluban kaya baka alam ito na matatanda. Tingin mo sa akin matanda. Naku, hindi naman po. Naisip ko lang po baka kasi marami po kayong alam dahil mas matagal na kayo sa serbisyo. Hindi ako pamilyar sa lugar na sinasabi mo. Ibig sabihin, hindi pa ako matanda. Ganun po ba? Bakit? Ano bang meron sa Sakluban na ito? Yung anak po kasi ng kakilala namin, si Jolina, 1 taon na po siyang nawawala Kanina lang po nalaman na patay na raw po pala siya. Biktima po sa malawakang sunog. Pero hindi po ako mapalagay Pakiramdam ko po kasi, hindi pa siya patay. Pakiramdam ko, nandun siya sa Sakluban na sinasabi niya. Yung lugar po kasi na yon, sinabi niya sa nanay niya bago siya umalis. At bago mangyari ang lahat, parang naging kakaiba raw yung anak niya. Parang nawawala sa sarili, tulala. Minsan nagsasalita mag-isa. At hanggang sa panaginip daw, binabanggit niya yung Sakluban. Yun bang parang nahipnotismo na hindi maintindihan? Hypnotismo? Sinasabi mo bang may nangyaring kababalagan dyan sa babaeng tinutukoy mo? Hindi ko rin po masabi ng diretso Basta, ganun po yung pakiramdam ko. Alam mo, mahirap na depende sa pakiramdam. Saka mo akong balikan kapag napatunayan mo nang may nangyari nga talaga kababalaghan sa babae. Kailangan ko nang umalis. Ano nga bang pangalan mo? Ismael po. Doming naman ang pangalan ko. Sige, paalam na Ismael. Napapakamot na lang ako sa ulo habang pinagmamasdan papalayo ang matandang lalaki. Umasa kasi ako na meron ako mapapala kung sa kanya ako magtatanong. Pinagpatuloy ko na lang ang paglalakad ko.
Pagdating ko sa bahay nila Aling Estima, nakita ko siyang nagsusunog na ng mga gamit ni Julina. Lumapit ako kagad sa kanya para pigilan siya. Aling Estima, bakit niyo po sinusunog yan? Sa angkan namin, tradisyon na kapag wala na ang isang tao, kailangang sunugin ang mga bagay na huli niyang hinawakan. Sandali lang po. Patingin po niyang nasa papel? Bakit? Ano ba kailangan mo? Patingin lang po. Hindi niya pa binibigay sa akin ang papel, ay kinuha ko na yon. Nakita ko na roon ang drawing ng isang nilalang na merong pakpak. Sa ilalim nito ay may mga nakasulat. Nabasa ko roon ang mga salitang aswang, pati na rin ang salitang gabunan, tiktik, mandurugo at kubot. Aswang? Anong meron sa aswang? Aling Estima, wala bang nabanggit sa inyo si Julina tungkol sa mga aswang? Tingnan niyo, ganito rin yung nasa drawing niya sa ibang papel. Pero dito, tinukoy na niyang aswang to. Ikaw nga, Ismael. At gusto mong ipunto at bakit ka naririto? Hindi po kasi ako naniniwalang wala na si Julina eh. Malakas po ang pakiramdam ko na merong koneksyon ng mga drawing niya at ang mga kakaibang kilos niya sa lahat ng nangyayari. Pakiramdam ko, pwede ba? Huwag mo akong paasahin na buhay pa ang anak ko. Pero ginagawa mo ba ito dahil nanghihinayang ka na hindi kayong nakahanap sa kanya? Dahil sa utang? Huwag ka mag-alala. Kasi hindi ko na kayo sisingilin sa utang niyo sa akin. Pangsaysay ng pera kong wala na rin naman ang anak ko. Pwede ba? Tantanan mo na ako at huwag mo na akong bigyan ng peking pag-asa. Kasi hindi mo alam ang nararamdaman ng isang magulang na kagaya ko. Hindi na ako nakapagsalita nang makita ko ang galit na reaksyon ni Aling Estima. Pero nakita at naramdaman ko rin doon ang matinding kalungkutan na nararamdaman niya. Kaya kahit marami pa akong gustong sabihin sa kanya, hinayaan ko na lang siya roon at umalis na rin ako. Nagalit si Aling Estima? Ikaw naman kasi. Alam mo nang nagdadalamati yung tao tapos magsasabi ka pa ng bagay na sobrang hirap paniwalaan. Ano ka pa naman? Maging sensitibo ka naman sana, pre. Oo na. Alam ko naman na naging padalos-dalos ako na sabihin sa kanya ang mga yun. Pero paano nga kung may nangyari talagang kababalaghan? Dahil lang sa mga drawing, may isip mo nang may kinalaman ng mga aswang? Pre, bili ako ng alak ha. Inumin natin yan. Seryoso ako. Hindi ako nag-iimbento dito. Kung ano naman yung mga naiisip mo, sarilinin mo na lang muna. Hindi naman niya makakatulong kay Aling Estima eh. Isa pa, hindi ka naman niya close. Kaya para sa kanya, wala kang karapatang manghimasok. Kahit gaano pa kagandang intensyon mo, hindi ka pa rin dapat lagpas sa hangganan mo. Natumbok mo. Napiling na lang ako at napaupo. Napabugan na lang ako ng hangin. Nagdaan ng mga araw, naging abala kami sa pagbebenta ng dugo ng baboy sa mga kalapit na baryo. Mas napadalas kasi ang pagkatay ng baboy kay Ma'am Pido dahil sunod-sunod ang naging okasyon sa amin. Dumaan ang pista. Nagkaroon din ng kaunting selebrasyon sa pamunuan ng barangay dahil kaarawan ng kapitan. Dahil dito, ilang beses din naming nadalhan ng dugo si Mang Kaka. Paldo-paldo na naman si Mang Kaka rito. 2 balde to. Mapaisip na nga ako eh. Ano kayang ginagawa ni Mang Kaka sa ganito karaming dugo? Pang dinuguan lahat? Eh sabi niya, hindi rin naman siya nagtitinda. Hindi na mahalaga kung anong ginagawa niya. Ang mahalaga, bumibili siya sa atin. Huwag na lang kayo magtanong ng kung ano-ano kapag nandun na tayo mamaya ah. Ihahatid lang natin tong dugo at pagkakuha ng bayad, alis ka agad tayo. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Hindi lang ako komportable kapag nandun tayo. Ha? Paano hindi? Eh mga mababait naman yung mga taga ron. Ewan ko. Basta. Kung ano-ano na nararamdaman mo ah. Iba na yan ah. Ngumisi na lang ako sa kanila. Maya-maya pa'y narating na rin namin ang baryo nila Mang Kaka. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam pero sa mga nakaraang pagpunta namin sa lugar na yon, parang may parte ng pagkatao ko na laging gustong umuwi kaagad.
Ayos naman ang mga tao roon, pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit bigla na lang akong hindi naging komportable sa kanila. Mabuti naman at narito na kayo ulit. Saktong-saktong dating niyo. Nakapaganda na ako ng masarap na barakong kape. Uy, ayos. Kaya gustong-gusto ko talaga magpunta rito eh. Kasi dito lang ako nakakatikim ng masarap na kape na talagang galing sa puso. Sus, nambola ka pa. Ang sabihin mo na lang, buraot ka talaga. Ay nako kayo talaga. O sige, dito nyo na lang muna ilapag yung 2 balde na yan. Kukunin ko lang yung kape at pambayad ko sa inyo. Pag-alis ni Mang Kaka ay naupo na muna kami sa gilid. Nilibot ko ang tingin sa paligid. Meron akong napansin na mga nakatingin sa amin mula sa kabilang bakuran. Nang makita nilang nakatingin ako, ay bigla na lang silang ngumiti. Dahil doon, mas lalo kong nakaramdam ng pagkailang. Pakiramdam ko, pinipilit lang nila ang kanilang ngiti. Maya-maya lang ay dumating na rin si Mang Kaka. Makalipas lang ang ilang minuto, nagpaalam na muna ako sa kanila para lumabas. Nagdahilan na lang ako na bibili ng sigarilyo. Kahit na sa totoo lang, hindi naman ako naninigarilyo. Gusto ko lang talagang maglibot-libot sa lugar nila. Sa paglalakad ko, may nahagip ako ng tingin sa isang bakuran na babae. Mahaba ang buhok niya, katamtaman lang ang taas. At unang tingin ko pa lang sa kanya, kahit na nakatagilid siya, naramdaman ko na agad na pamilyar siya sa akin. Nang lalapitan ko na sana ay bigla siyang umarap. Napatigil ako nang mamukhaan ko siya. Bigla naman siyang umalis at naglakad palayo. Sinubukan ko siyang habulin, pero nang lumiko na siya sa isang iskinita, ay bigla na lang siyang nawala. Hindi ako pwede magkamali. Si Julina yung babaeng yun. Siya yun. Humaba lang ang buhok niya. Dahil sa nangyari, agad kong binalikan ang 2 kong kaibigan. Niyaya ko na kaagad siyang umuwi kahit na nag-uusap pa sila ni Mang Kaka. Kumakahila naman to parang ano eh. Di man lang kami nakapagpaalam na maayos kay Mang Kaka. Ano ba problema mo, pre? Buong araw ka ng weirdo Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko, mga pre. O ano na naman ba yan? Nakita ko si Julina kanina. Nasa loob ng isang bakuran. Mahaba na ang buhok niya, pre. Uy, ano ka ba? Wala na nga si Julina, no? Patahimikin mo na yung tao. Hindi nga ako nagbibiro. Totoo yung nakita ko. O sige, sabihin na nating buhay pa si Julina. Pero paano ka nakakasiguro na si Julina nga yung nakita mo? Nang magkatinginan kami, bigla na lang siyang naglakad paalis. Hinabol ko siya pero nawala eh. Kung hindi niya ako nakilala, dapat hindi siya aalis. Kung hindi yun si Julina, dapat manatili lang siyang nakatingin sa akin. Pero hindi eh. Pre, naiintindihan namin na gustong-gusto mong tulungan si Aling Estima. Pero pre, hindi na maganda tong ginagawa mo Para kang nahihibang eh. Hindi niyo ba talaga ako kilala? Sa lahat ng tao, kayong 2 mas nakakaalam na hindi ako yung tipo ng tao na gumagawa lang ng kwento. Alam niyo na hindi ako naniniwala nun sa mga kababalagan. Tingin niyo, magsasabi ako ng mga ganitong bagay dahil lang trip ko. Hindi ako nahihibang. Nararamdaman ko talagang buhay pa siya. Napabuntong hinga na lang silang 2. Kita ko sa mukha nila na hindi sila naniniwala sa akin. Hindi ko na lang din pinilit dahil alam ko rin naman na mahirap din paniwalaan ang mga sinabi ko. Umuwi na lang kami nung mga sandaling yon. Pagdating sa bahay, tulala pa rin ako dahil sa kakaisip ko kay Julina. Siguradong sigurado talaga ako na siya yun, Kabanong. Sa mga sumunod na araw, nagtaka si Dario at Rolly sa akin dahil ako na mismo ang nagyayang magatid ng dugo sa baryo nila Mang Kaka. Yun ay dahil sinasamantala ko ang pagkakataon para makita si Julina uli. Pero sa ilang beses nang bumalik kami doon, hindi ko na siya nakita ulit. Oh, di ba? Sabi mo nandun si Julina sa lugar nila Mang Kaka. Pero wala naman tayong nakita kanina. Pre, baka naman kasi namamalikmata ka lang. Hindi, nakakasiguro ako. Alam kong naroon siya. Ay naku, bahala ka na nga. Patutunayan ko sa inyo yan. O bakit? Anong gagawin mo? Babalik ako mamayang gabi. Hahanapin ko si Julina ng palihim. Nasisiraan ka na yata talaga ng bait no? Paano kung pagkamala ka nilang masamang tao,
Eh di napatay ka pa ron. Wala na talaga ako masabi sa iyo, pre. Malala ka na. Kung hindi niyo naman ako matutulungan, pwede bang hayaan niyo na lang ako? Hindi ko bahala. Buhay mo naman yan eh. Hindi matahimik ang kalooban ko, Kabanong. Parang hindi ako makatulog kapag hindi ko nalaman ang totoo. Kaya na makabalik kami, kumuha lang ako ng flashlight at umalis rin kagad ako. Akala ko nga noon mag-isa lang talaga akong lalarga. Pero biglang hinabol ako ni Dario at Rolly. Hindi rin kasi nila kayang pabayaan ako sa gagawin ko ng ako lang. Hindi nyo naman kailangan gawin to kung napipilitan lang kayo eh. Hindi. Napag-usapan namin ni Rolly na alamin talaga kung totoo yung nakita mo. Kapag wala tayong napala ngayong gabi, Ismael, ibig sabihin lang nito nagkamali ka lang ng nakita. Ibig sabihin lang, hindi si Julina yung babaeng sinasabi mo. Itong deal kapag hindi natin nakita si Julina sa lugar nila Mangkaka, titigilan mo na yung ginagawa mo Hindi na ako nagsalita. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Noong mga sandaling yun ay kinabahan din ako. Sa isip-isip ko kasi, paano kung nagkamali nga lang talaga ako? Parang ayaw kong isipin na nagkamali ako dahil ayaw ko ring isipin na wala na talaga si Julina. Makalipas lang ang ilang minuto, natanaw na rin namin ang liblib na baryo nila Mangkaka. Hindi kami dumaan sa bukana. Sinuong namin ang makipot na daan sa gilid. Kahit nagkanda tusok-tusok kami sa mga nakalitaw na sanga, ay hindi namin yung pinansin. Ang dami pa rin tao dito sa ganitong oras. Ano kayang meron? Saan mo ba nakita yung sinasabi mong Julina, pre? Sumunod lang kayo sa akin. Malapit na yun dito. Naglakad pa kami sa dilim hanggang sa marating na rin namin ang pamilyar na bakuran. Nakita naming may tao sa loob ng bahay, pero wala si Julina. Lumapit kami, dumaan kami sa gilid ng bahay. Hindi nagtagal, meron na kaming narinig na nagsasalita sa loob. Pamilyar ang boses na yun sa amin kaya nakinig kami ng maigi. Sa ngayon, kailangan na muna natin makontento sa kung ano ang nakakain natin. Pagkatapos ng pagditaste na ito, magagawa na rin natin na matagal na natin ginaasam. Uy, si Mangkaka yun, di ba? Huwag kayo maingay, pakinggan natin yung sinasabi nila. Kakaunting araw na lang, darating na rin ang tamang panahon para sa ating lahat. Makakatikim na rin tayo ng masarap na laman. Hindi na tayo magtitiis sa dugo ng hayop. At ang matagal na pananahimik ay unti-unting uusbong para paghariang muli ang lupain na minsan na nating naging pag-aari. Ang mga tao, uubusin natin sila hanggang sa mamayaning muli ang puwersa nating mga aswang. Nang marinig namin ang sinabi ni Mangkaka, dito na ako pinagpawisan na malamig. Agad na dumaloy ang kaba sa buong sistema ko. Naramdaman ko rin na kinakabahan na rin si Dario at Rolly. Ramdam ko yon sa panginginig ng kamay nila. Ramdam ko yun sa panginginig ng kamay nila habang nakahawak sa akin. Pero hindi pa yon ang mas ikinagulat namin. Mas lalo kaming nawindang nang marinig namin ang isa pang boses. Yung tatlong nag-aatid ng dugo rito sa atin, anong gagawin natin sa kanila? Yung isa sa kanila nakita ko. Baka nakilala niya ako. Baka sabihin niya sa nanay ko na buhay pa ako. Baka dumagsa ang mga tao dito dahil sa akin. Mangkaka, kailangan na natin silang iligpit. Kalmaan mo lang, Julina. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga desisyon base lang sa pangamba. Kailangan pa natin silang tatlo. Sa oras na matapos na ang isang buwang na pagtitiis natin sa dugo ng baboy, makakatikim na rin naman tayo ng laman at dugo ng tao. Saka pa lang natin sila i-dispatcha kapag wala na silang pakinabang sa atin. Hala, Ismael, tama ka nga. Si Julina ang nakita mo. At mukhang sumali siya sa samahan ng mga aswang. Hindi naman siya aswang dati, di ba? Hindi ko rin alam eh. Baka may ginawa ang mga aswang para maging aswang din siya. Kailangan na natin makalis dito. Kailangan malaman ito ni Aling Estima. Papalis na sana kami nang biglang makaapak si Rolly ng marupok na kahoy sa lapag. Nakalikha kami ng ingay. Dahilan para matigil ang usapan ng dalawa sa loob ng bahay. Nakita naming sumilip sa bintana si Mangkaka at Julina. Buti na lang ay hindi nila kami nakita. Dali-dali kaming tumakbo paalis. Pumasok na kami sa liblib na daan.
Mabilis naming hinawi ang mga nakaharang na halaman, pero wala na kaming pakialam kung magkandasabit-sabit kami. Makalipas lang ang halos 5 minuto, nakalabas na rin kami sa gubat. Tumagos na kami sa kalsada, pero hindi pa rin naging kalmado ang kalooban namin. Sobrang kinakabahan pa rin kami. Malakas pa rin ang tibok ng puso namin. Nagpahinga muna kami sa gilid para makahinga na maayos. O ano, sinabi ko na sa inyo may nangyari talagang kakaiba kay Julina Pero tama ba narinig natin kanina? Aswang si Mangkaka? Aswang si Julina? At malaki ang posibilidad na aswang din ang lahat ng naroon. Kaya pala pakiramdam ko, hindi totoo yung mga ngiti nila Minsan ko na silang nahuli na nakatingin sa atin na masama, pero bigla silang umingiti kapag nakikita ko sila. Anong gagawin natin? Ngayong alam na natin na buhay si Julina, sasabihin ba natin to kay Aling Estima? Isumbog na muna natin sila Mangkaka sa kinauukulan. Kailangan malaman ito ng mga tao para tugisin silang lahat. Hindi natin pwedeng sabihin kay Aling Estima. Pabibigla siya sa mga malalaman niya. Baka hindi rin siya maniwala Hindi rin natin pwedeng ipagkalat ang mga nalaman natin. Mas malalagay ang buhay natin sa alanganin. Tandaan nyo, alam nila tayong 3 lang ang pumupunta sa baryo nila. Kaya kapag kumalat ang lihim nila, tayong 3 lang din ang iisipin nilang nagpakalat nun. Ano nga ang gagawin natin? Wala ba tayong gagawin? Matapos nating alamin kung anong meron sa lugar na yun tutunga nga lang tayo. Meron akong alam na makakatulong sa atin. Sino naman? Sino naman? Si Mang Doming. Si Mang Doming? Yung manggagamot at manghihilot? Oo, siya ang makakatulong sa atin. Ano naman ang gagawin ng matandang yun? Ihilutin niya yung mga aswang? Gagamutin niya kahit na walang sakit? Malalaman natin kung ano magagawa niya kung pupuntahan natin siya. Rolly, di ba nakapunta ka na sa bahay ni Mang Doming nung nagpasama sa'yo si Mang Pido para magpahilot? Oo. Puntahan na ba natin? Wala kaming sinayang na sandali. Kahit na gabing-gabi na ay nagtungo na kami sa terminal ng mga tricycle. Buti na lang ay naabutan namin ng isang driver na gagarahin na sana. Napakiusapan namin at natapalan ng pera. Hinatid niya kami sa lugar ni Mang Doming na hindi rin naman sobrang layo mula sa amin. Pagdating namin sa baryo nila, tahimik na ang buong paligid. Wala nang katao-tao sa labas. Ang maririnig na lang ay ang mga kuliglig at ang mga tahulan ng mga aso. Natatandaan mo ba kung saan yung bahay ni Mang Doming dito? Sa pagkakaalala ko, sa banda ron Pagliko sa kaliwang yan. Papunta na sana kami ron nang sakto namang nakasalubong namin ang albularyo. May mga dala siyang plastic na meron lamang binunot na halaman. Ngumunguya ng kung ano. Napatigil siya nang makita kami ron. Ikaw, Ismael, tama? Ginagawa niyo rito. Naalala niyo po ba yung sinabi niyo sa akin na balikan ko kayo kapag napatunayan ko na may kababalagan talagang nangyayari sa babaeng sinasabi ko? Alala ko naman. Bakit? Napatunayan mo nun? Nakita na namin siya. Buhay. Hindi lang basta buhay Dahil ang babaeng yun kabilang na sa mga nilalang na kung tawagin aswang. Nakita naming napatigil sa pagnguya si Mang Doming. Nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Hindi na siya nagsalita. Sinenyasan niya na lang kami na sumunod sa kanya. Dinala niya kami sa bakuran niya. Agad din naman namin kinuwento sa kanya ang mga nangyari at mga nalaman namin. Seryoso lang siyang nakikinig sa amin na parabang normal na yon sa kanya. May tuturo niyo ba sa akin kung nasaan tong lugar na sinasabi ninyo? Opo, alam na alam namin kung nasan yon. Pero hindi po ba delikado ang gagawin niyo? Kaya niyo po ba silang labanan? Baka hindi yung naitatanong. Bukod sa mga gamot at manghihilot, lihim na gawain ko rin ang pagtugis sa mga aswang. Pero dahil alam niyo na, hindi na ito lihim. Kaya huwag kayong maingay Seryoso po ba talaga kayo na tutulungan niyo kaming makuha si Julina at mapuksa ang mga aswang? Mukha ba akong nagbibira? Patawa-tawa po kasi kayo Ganito lang talaga ako. Kasi hindi naman nabago sa akin ang mga aswang. Kaya hindi naman ako natatakot sa kanila. Bakit? Kailangan bang manginig ako para masabi niyong seryoso ako? Hindi naman po sa ganun. Pero kung talaga may karanasan na po kayo sa pagharap sa kanila, matutulungan niyo po ba talaga kami?
Bigyan mo ko ng 3 araw. 3 araw? Masyado na yata matagal yan. Baka mamaya may gawin na silang hindi maganda. Base sa sinabi niyo, may hinihintay pa silang takbong panahon. Kaya naksisiguro akong wala silang gagawin hanggat hindi pa nadating ang araw na yon. Bukas, bumalik kayo ulit doon. Oh, babalik kami doon? Baka naman hindi na kami makauwi. Parang alam na nilang may alam kami. Kumilos kayo ng normal, para bang wala kayong nalalaman. Meron ako ipagagawa sa inyo. Maayos naman na natapos ang usapan namin kay Mang Doming. Kinabukasan, maaga kaming umalis ng bahay dalang isang balde ng dugo ng baboy at manok. Inilako namin yon sa iba't ibang baryo. Nagtira kami ng 2 para ihatid kay Mang Kaka. Habang nasa lakaran kami, nagsisimula na namang umarangkada ang pangamba at kaba namin. Hindi namin mapigilan ang takot na aming nararamdaman, pero kailangan namin gawin ang pinag-uutos ni Mang Doming. Alam nyo, kinakabahan ako sa gagawin natin eh. Paano kung makahalata si Mang Kaka? Paano kung hindi na nila tayo palabasin ng baryo nila? Kinakabahan din ako Pero ayaw ko mag-isip ng mga negatibo. Gagawin natin to para mabawi si Jolina. Kung susundin natin yung sinasabi ni Mang Doming at magagawa natin ng tama, walang magiging problema. Kailangan natin itong gawin para mas madali nating malaman kung ano mga binabalak nila. Napatingin na lang ako sa hawak-hawak naming tape recorder na nanggaling kay Mang Kaka. Inutusan niya kaming ilagay yon sa silong ng bahay ni Mang Kaka para marinig ang mga pinaplano ng mga aswang. Pagdating namin sa bahay na matanda, sinalubong niya kami kagad. Normal lang ang lahat. Walang nagbago. Kung paano niya kami salubungin sa mga nakaraang araw, ganun na ganun pa rin nung araw na yon. Kaya naman, mas naging madali para sa amin na kumilos na parang wala kaming nalalaman. Nako, saktong-sakto talaga dating din niya. Kailangan namin ng dugo ngayon kasi gustong-gusto ng mga bisita namin ang luto kong ginuguan Ay, siya nga pala. Pwede ba kayong manatili rito hanggang gabi? Ngayon kasi ang anibersaryo ng pagtatag ng baryo namin Mas maganda sana kung mararanasan niyo ang kasiyahan na meron kami rito. Nagkatinginan na muna kaming 3. Pare-pareho naming naisip na magandang pagkakataon na yon para mas magkaroon kami ng oras na mailagay ang tape recorder sa silong ng bahay niya. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Nasa bakuran lang kaming 3. Hindi kami makakuha ng pagkakataon dahil hindi umalis si Mang Kaka. Aabutin yata tayo na umaga dito. Tingin nyo, alam kaya niya na may gagawin tayo? Kung sakaling alam niyang may gagawin tayo, kailangan natin mag-ingat para hindi niya malaman kung anong gagawin natin. Kinakabahan na rin talaga ako. Diyos ko, ayaw ko pang maging sisig. May sinasabi ba kayo dyan? Bakit kayo nagbobolongan? Ho? Wala ho. Nag-uusap lang kami rito tungkol sa kasiyahan sa baryo niyo rito. Nakakatuwa po kasi. Masaya naman talaga rito sa amin. Nako, kung dito kayo titira, baka hindi niyo na naising umalis. Kaya nga po Sandali lang ha. Ipapakuha ko lang muna kayo ng makakain. Naglakad palabas ng bakura ng matandang lalaki. Nang masiguro naming wala na siya sa paligid, agad na rin kaming kumilos. Inilagay namin ang tape recorder sa silong ng bahay. Dali-dali rin naman kaming bumalik sa kinauupuan namin at maya-maya lang bumalik na rin naman si Mang Kaka. May mga dala siyang pagkain, pero ginawa namin na makakaya namin para pasimpleng hindi yung kainin. Ang sabi kasi sa amin ni Mang Doming, huwag kaming kakain ng kahit na anong pagkain na galing sa mga aswang. Kaya ang ginawa namin, dinaan na lang namin sa kwento si Mang Kaka. Sige po, alis na po kami Mang Kaka. Baka po kasi hinahanap na kami sa amin Hindi naman kayo kumain ng hinain ko Uy, tumikim naman po kami kanina nung di kayo nakatingin. Ang sarap po ng dinakdakan nyo. Wala akong nilutong dinakdakan. Ang ibig niya pong sabihin yung Bicol Express po ninyo. Bago pa makalata sa amin si Mang Kaka, ay hinila ko na ang 2 kaibigan ko para umalis doon. Nakangiti sa amin si Mang Kaka pero pakiramdam ko ay may naiisip na siya tungkol sa amin.
Paglabas namin ng kanilang baryo, ay saka pa lang kami nakahinga ng maluwag. Para kaming nabunutan ng tinik sa lalamunan. Sigurado bang hindi maubusan ng baterya yung tape recorder na yun? Hindi. Ang sabi sa akin ni Mang Doming maganda ang kalidad nun. Kaya hanggang mamayang madaling araw tatagal yun. Ang problema natin ngayon, paano natin yung kukunin? Yun lang. Kahit na anong mangyari, kailangan natin makuha yun. Babalik tayo dun mamayang madaling araw. Napalunok na lang sila ng laway dahil sa kaba. Balik namin sa amin, hindi na kami dinalo pa ng antok. Aminado rin ako kabanong na nababahala ako sa mga mangyayari. Pero kapag naiisip ko si Julina, hindi ko magawang magsawalang bahala na lang. Mabilis na lumipas sa mga oras. Naganda na kami para balikan ng tape recorder na inilagay namin. Kagaya ng aming ginawa nung una, dumaan kami ulit sa madilim na parte. Tahimik na ang buong paligid. Natanaw na rin namin ang bahay ni Mang Kaka. Walang nasa bakuran, kaya sinamantala na rin namin ang pagkakataon. Lumapit kami kagad, marahan ang paglakad na ginawa namin. Pinapasok ko na si Rolly sa ilalim ng bahay, habang kaming dalawa naman ni Dario ang nagbabantay sa paligid. Wala. Ha? Anong wala? Wala na rito. Paano wala dyan lang natin iniwan yun? Tingnan mo, baka nahulog lang. Inilawan ko na nga pero wala pa rin. Ako na nga. Sumunod ako sa silong ng bahay, pero wala rin akong nakita. Tumulong na si Dario sa paghahanap. Sa kasamaang palad, nabigo kaming mahanap ang tape recorder. Paglabas naman namin ng silong, biglang dumating si Mang Kaka galing sa labas. Nakangiti siya sa amin na para bang alam niyang babalik kami sa ganung oras. Ito ba yung nahanap ninyo mga iho? Pinakita niya sa amin ang tape recorder na wasak na. Dahil doon, bigla kaming nanlamig ng dahil sa kakaibang kaba na dumadaloy sa aming sistema. Ay naku, hindi po. Yung pitaka po kasi ni Rolly. Opo, yung pitaka niya po, nawawala Hinahanap lang po namin. Dito kasi sa pagkakaalala niya, dito raw po nahulog. Opo, pitaka nga, nawala. Nangako kasi. Pasensya na po sa abala, Mang Kaka. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako masama Pero ang ayaw ko lang talaga sa lahat ay yung niloloko ako. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Ako ang dapat magtanong niya sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng bagay na ito? Hindi po namin alam yan. Yung pitaka nga lang po hinahanap namin. Talaga bang pitaka lang? Napalingon kami sa gilid ng biglang lumitaw roon ng isang babae. Si Julina yon. Nakangisi siya sa amin at nakakatakot ang tingin niya. Julina? Ikaw nga ba yan? Oo, ako nga. Kayo yan. Kayo na hindi nag-iisip at hindi alam kung ano ang pinapasok. Matagal ka nang hinahanap ni Aling Estima. Bumalik ka na sa kanya. Ako? Hinahanap? Sinong niloko mo? Kahit na kailan, hindi ako naging malaga sa taong yon. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi totoo yan. Nang akala niyang wala ka na, walang gabi na hindi siya umiiyak. Oo nga, ikaw lang to masyado makasarili. Umalis ka para maging malaya. Pero anong kalayaan ang meron ka ngayon? Kalayaan ng isang aswang? Julina, mahal ka ng mama mo. Bumalik ka na sa kanya dahil nangungulila siya sa'yo. Wala na akong pakialam. Ito na ang bago kong buhay. Sa lugar na ito, hindi ko kailangan ipagpilit ang sarili ko para lang magawa ang mga gusto ko. Dito, malaya ako. Payapa ang buhay ko dito. Payapa? Tapos ano? Manggugulo kayo sa mga tao? Narinig namin lahat. May masama kayong binabalak sa mga tao. Yung ba ang gusto mong mangyari? Yung ba ang payapa? Huwag kang makikinig sa kanila, Julina. Wala silang alam sa mga pinagdaraanan mo. Ginugulo lang nilang isipan mo. Ikaw lumason sa isipan niya. Hindi ganyan si Julina noon Anong sinabi mo sa kanya at bakit siya nagkaganyan? Manluloko ka, Mang Kaka. Maaari ka bang normal na tao? Pero hindi naman pala. Isa ka naman palang aswang. Hindi ko nakasalanan kung may hina ang utok ng mga tao. Ganon din kayo ngayon. Kaya humanda kayo. Kasi hindi na kayo makakabalik sa inyo.
Sa mga sandaling yon ay mas lalong umarangkada ang kaba ng aming dibdib. Lalo na nang makita namin ang kakaibang ngiti ni Mang Kaka. Hindi nagtagal, may mga dumating na at pumalibot sa amin. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Namumula rin na parabang ilang gabi nang hindi natutulog. Nagdikit-dikit na kami magkakaibigan. Sinubukan naming tumakbo, pero nagawa nila kaming harangan at dakmain. Kahit tatangkay niyo pang makawala, pabibigo lang kayo. Isang malaking pagkakamali na itinapak niyo ang paa niyo rito. Isang malaking pagkakamali na nakialam kayo sa lihim na meron ng balyong ito. Julina, gumising ka na. Hindi itong mundong para sa'yo. Naghihintay ang mama mo sa'yo. Tulungan mo kami, pakiusap, Julina. Ayaw ko pa maging sisig. Wisit naman talagang buhay to. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa naman namin kayo agad gagawing pagkain eh. May ilang araw pa kami para maghintay. Sa itinakdang araw, ihandaan nyo na ang mga sarili ninyo. Dahil kayo ang aming pagsasaluhan. Nagpumiglas kami sa mga aswang na nakahawak sa amin. Pero kakaiba ang lakas nila kumpara sa normal na tao. Wala kaming magawa. Sobrang higpit ng pagkakahawak nila sa braso namin. Tipong parang madudurog na ang aming buto. Kinaladkad nila kami papunta sa isa pang bakuran. Doon ay ginapos nila kami. Kinuha ang lahat ng bagay na nasa bulsa namin. Tinatawanan pa kami ni Mang Kaka nang iwanan niya kami roon. Wala na. Tapusan na natin. Paano tayo makakalis dito? Sino magliligtas sa atin ngayon? Si Mang Doming, siya na lang ang pag-asa natin. Si Mang Doming, tingin mo pupunta yun dito? Hindi nga niya yata alam yung lugar na ito. Masyado ka kasing negatibo, Rolly. Sa halip na mag-isip ka ng parang para makalis tayo rito, puro ka ganyan. O sige nga, anong paraan ang naiisip mo ngayon nakatali na tayo rito? Kailangan makausap natin ulit si Julina. Kailangan niya malaman na totoong mahal na mahal siya ng nanay niya. Eh di sinasabi mo na dapat mabago natin ang isip niya. Yun lang ang paraan. Diyos ko, parang malabo pa sa sabaw ng pusit yan eh. Nakikita ko mga mata ni Julina kanina. Parang naglalaban yung kasamaan at kabutihan sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Parang taliwas yung reaksyon ng mga mata niya sa sinasabi niya eh. Ewan ko malakas ang pakiramdam ko na kaya niya pang makabalik sa dati. Pakiramdam na naman? Oo, sa pakiramdam lahat nagsimula. Di ba tumama rin naman ako nung pakiramdam ko buhay pa si Julina? Napapiling na lang kami at nanahimik na lang din ng mga sandaling yon. Kinaumagahan, maingay na sa buong baryo. Kung pakikinggan, parang normal na baryo lang ang kinalalagyan namin. Maya-maya pa, dumating na naman ang mga aswang. Tinanggal nila ang tali sa kamay namin. Anong gagawin mo sa amin? Ha, Julina? Para mapakinabangan naman namin ang pananatili nyo rito, kailangan nyo magsilbi sa amin. Ha? Anong magsilbi? Ano kayo, Hari Treyna? Kung ayaw nyo mapaaga ang pagkawala nyo sa mundo, susundin nyo mga utos namin. Tinulak na nila kami at sa palitang pinalakad. Ilang minuto lang, narating na rin namin ang isang bangin na hindi naman kalakihan at kalaliman. Sa bangin na yon, nagmumula ang mga umaalingasong na amoy sa buong baryo. Wisit, ang baho naman dito. Anong gagawin namin dito? Dito tinatapon ng mga karne ng tao na kinukuha namin sa morgue. Lahat ng sirang karne, dito ang imbakan. Dalhin nyo ang mga sakong yan at isilid nyo, tapos sunugin nyo. Ha? Seryoso ka ba? Napakabaho nga eh. Hindi nyo ba naamoy? Biglang hinawakan ni Julina sa kwelyo si Dario. Tinitigan niya ito na masama. Nakita ko naman agad ng kakaibang takot sa mukha ng kaibigan namin. Manahimik ka! Kanina pa ako naiirita sa boses mo eh. Sige na, gawin na lang natin. Walang nagawa ang reklamo namin sa oras na yon, Kabanong. Tingin pa lang ng mga aswang na nakapaligid sa amin ay nagtitindigan na ang balahibo namin. Halos bumaliktad na ang sikmura namin habang nagdadampot kami ng mga bulok na karne. Na ayon sa mga aswang ay laman ng tao yun na ninakaw pa nila sa mga morgue. Makalipas lang ng halos 1 oras, napuno na rin namin ang tigi-isang sako. Hinang-hina kami noon dahil sa makailang ulit na pagsuka.
Pagkatapos namin doon, may kasunod pa silang pinagawa sa amin. Pinagsibak nila kami ng maraming kahoy, pinagbitbit ng mabibigat. Talagang parang ginawa nila kaming alipin doon. Akala namin na isang beses lang mangyayari yon. Pero paglipas ng 5 araw na naroon kami, paulit-ulit na naming nararanasan yon. Mas nararamdaman na namin na talagang alipin kami ng mga aswang. Pinapakain naman nila kami ng pagkain ng pangtao. Ayaw nga sana namin dahil baka maging aswang din kami, pero palagi nila kaming tinatakot kaya napipilitan na lang kaming kumain. Kailangan kasi namin maging malusog. Para kapag dumating na ang itinakdang araw, masarap ang laman na matitikman nila mula sa amin. Gustong-gusto ko na makaalis dito. Mababaliw na ako dito, mga pre. Oo nga. Bakit hindi na tayo gumawa ng paraan para makatakas? Total, inaayaan na nila tayo makagala-gala rito sa baryo nila eh. Wala na tayong tali oh. May mga bantay nga sa labas pero magagawa naman natin ang paraan yun. Ang totoo niyan, nung nakaraan ko pa iniisip ang bagay na yan. Pero pinag-aaralan ko kung paano tayo makakaalis. Nakakausap naman natin si Mang Kaka eh. At kahit papano, hindi naman niya tayo pinapahirapan. Maliban na lang sa mga utos nilang sunod-sunod. Kaya kung susundin lang natin sila ng susundin, magiging kampante sila. Tama ka, Dario. Kailangan natin paniwalain sila na wala tayong balak tumakas. Kailangan nila makita na pinag-iigihan natin dito. Natigil lang ang usapan namin habang nagsisibak ng kahoy nang biglang dumating si Mang Kaka. Aba, napakasipag naman talaga ng 3 binatilyong ito ah. Mabuti naman at marami-rami na rin kayong nasisibak. Kailangan na kailangan kasi natin yan. Meron kasing nadagdag sa panghanda sa itinakdang araw. Ho? Nadagdag? Sinasabi niyo bang bukod sa amin meron pa kayong kakatayin? Mismo! Pero ito magandang balita. Hindi na kayo mapapasama sa kakatayin. Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ng 2 kong kaibigan. Buong akala nila ay makakaligtas na kami. Pero nawala ang saya nila sa sumunod na sinabi ni Mang Kaka. Hindi na kayo kakatayin kasi napagdesisyonan ko at ng ilang opisyal na pwede na rin kayong gawing kagaya namin. Napatunayan nyo naman kasi ang inyong katapatan. Kasi pwede naman kayong tumakas dahil malayo kayo sa baryo. Pero hindi nyo naman ginawa. Kaya sa halip na katayin, bakit hindi na lang namin kayong gawing aswang din? Gagawing aswang? Sigurado ka ba? Anong mangyayari sa amin kapag naging aswang na kami? Hinawakan ko si Dario at Rolly. Sinenyasan ko sila na sakyan ng mga sinasabi ni Mang Kaka. Mabuti naman at nakuha nila agad ang nais kong sabihin. Kapag naging aswang na kayo, magtataglay kayo ng kakaibang lakas. Hindi na kayo gaya ng normal na tao na mamamatay sa sakit. Mas malakas ang resistensya ninyo. Mas matagal kayo matitigok. At higit sa lahat, magagawa nyo ng lahat ng gusto nyo dahil mas nakahihigit na kayo sa tao. Huwag mong sabihin na pumapay kasi sinasabi na matandang yan, Ismael. Iisipin niyong maigi. Kung aalis tayo rito, mamamatay rin tayo. Pero kung mananatili tayo rito at magiging kagaya nila, magkakaroon tayo ng kalayaan sa lahat. Naririnig mo ba sinasabi mo? Paano ka magiging malaya kung hinahanap ka naman ng mga tao para patayin? Kaya anong gusto mo mangyari? Umalis tayo rito at bumalik sa buhay natin? Sa buhay nating mahirap din naman? Di ba pare-pareho tayong umalis sa mga tahanan natin kasi sinuka na tayo ng mga pamilya natin? Kung pipili natin ang dating buhay natin kaysa rito, babalik tayo sa kahirapan at hindi rin tayo matatahimik. Walang kapayapaan, walang katahimikan, dahil gabi-gabi nila tayong hahanapin. Naintindihan ko si Ismael. Ha? Pati ba naman ikaw? Sa halos 5 araw na pananatili natin dito, napagtanto ko na parang nasa loob tayo ng kulungan. Isang malawak na kulungan na may kalayaan. Pero sa labas ng kulungan, ang kalayaan na meron tayo nakakulong din sa mga limitado nating gawin. Dahil kapuspalad tayo Mas pipiliin ko nang makulong sa isang lugar na mas nakapagbibigay sa akin ng ginawa. Kaysa sa labas na hanggang sa pagtulog ko para akong sinasakal. Ay nako, di ako makapaniwala sa mga pinagsasabi nyo. Nagkindatan kaming 3. Senyales yun na nagkakaintindihan kami kung ano ang ginagawa namin.
Pagtingin ko naman kay Mang Kaka, mukha naman siyang naniniwala sa amin. Kaya kahit papaano ay nakakampante ako. Pabuti ba tong si Ismael at Dario nakakapag-isip ng tama. Ikaw, Rolly, para kang bata na kulang sa aruga O paano? Makakaasa na ako na magiging kagaya nyo na kami? Meron lang sana akong ipapakiusap sa oras na maging aswang na rin kami. Ipapakiusap? Ang dami mo namang gusto. Pero sige, ano ba yon? Kapag naging aswang na kami, gusto kong magkaroon kami ng sariling bahay. Pambihira naman. Wala namang problema. Ang daming bakanting lupain dito. O paano? Ipapasikaso ko na yung mga gagamitin sa pangyayanggaw. Ngayon na kaagad? Mamayang gabi pa naman. Kaya huwag kang atat. Tinapik ako sa balikat ni Mang Kaka at naglakad na rin paalis. Napaupo na lang kami ulit sa gilid. Kinakabahan. Pinagpapawisan ako ng malamig dahil sa pagiging tensyonado. Kailangan na natin makaisip ng paraan. Total, mamayang gabi pa naman. Maglibot-libot na tayo kung saan magandang daanan mamaya. Meron akong natuklasan daan itong mga nakaraang araw. Pero sa bandang dulo pa yun. Alas 4 ng hapon, pasimple kaming naglakad-lakad sa baryo. Pinagtitinginan pa rin naman kami ng ibang aswang na naroon. Pero dahil alam nilang lahat na alipin kami ron, iniisip lang nila na baka may iniutos sa amin. Pero wala silang kaalam-alam na naghahanap na kami ng malulusutan. Ilang minuto lang, narating na rin namin ang bandang dulo ng baryo. Nakita na namin ang sinasabi ni Rolly na daan. Nang papalapit na kami roon, hindi namin inasahan na naroon din pala si Julina at Mang Kaka. Mabilis kami nagtago sa gilid at nakinig sa pinag-uusapan nila. Pumayag na silang dalawa. Yung si Rolly na lang ang medyo alanganin. Pero wala namang magagawang isang yon. Pupwersay ko mamayang gabi. Wala ka sa kanila? Bakit naman hindi? Sila na mismo nagsabi. Hindi natin alam kung anong pinaplano nila. Kaya dapat hindi ka naniniwala kagad. Julina, kilala mo naman ako. Alam mo naman kung paano ko kumilatis. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Wala namang mangyayaring masama. Akong bahala sa kanila. Di kapag niloko nila ako, di tutuluyan na natin silang gawing pagkain. Hinalikan pa ni Mang Kaka sa noo si Julina. Nagulat kami sa nalaman namin yon. Pero mas naiintindihan na namin kung bakit sumama si Julina sa kanya. Palagay ko, merong ginawa si Mang Kaka para mapapayag ang babaeng yun na mapa sa kanya. Nang matapos na nila ang kanilang pag-uusap, ay naglakad na rin sila paalis. Siniguro na muna naming wala na sila saka kami lumabas. Kumaripas agad kami ng takbo pagpasok namin sa kagubatan. Para kaming mauubusan ng lupa. Hindi na namin pinansin ang ilang beses na pagtapak namin sa matutulis na sanga. Nang dahil sa kaba at takot, wala na kaming maramdaman sa talampakan namin na sakit. Sandali, teka lang. Pahinga muna tayo. Ha? Sigurado namang hindi nila tayo nakita, ano? Hindi, walang nakakita sa atin. Makakabalik na tayo sa atin. Anong gagawin natin kapag nakabalik na tayo? Si Mang Doming, siya ang unang lalapitan natin. Siya ang makakatulong sa atin. Paano ang mama ni Julina? Ipapalam ba natin sa kanya? Oo, pero hindi na muna ngayon. Kailangan natin makausap si Mang Doming. Kailangan makagawa na sila ng paraan kung paano bibirahin ng mga nilalang na yun. Nang makapagpahinga na, ay agad na rin naman kaming lumisan doon. Pagdating namin sa kalsada ay nakisabay kami sa truck ng buhangin. Muntikan pa kami mapagkamalang rebelde. Buti na lang ay magaling mag-utos si Rolly. Mga bandang 6:00 na, narating namin ang baryo na kinaroroonan ng matandang si Doming. Natanaw namin siyang nagsasampay sa bakuran niya ng mga nilabang damit. Napatigil at nagtaka siya nang makita ang gusgusin naming itsura. Ang datlante na pa. Nagyalasing. Mahabang kwento ho, Mang Doming, pero Di paikliin to. ilang araw kaming bihag at inalipin ng mga aswang. Kaya pala hindi na kayo nakabalik. Mukhang hindi mo kami hinahanap eh. Kalmadong-kalmado ka lang eh. Sinubukan ko kayong iligtas pero hindi ko kaya. Natagpuan ko ang baryo yan pero nung oras kasi na yun ay mag-isa lang ako.
Tinitipon ko pa mga makakasama natin kaya hindi kagad ako babalik. Mang Kaka, kailangan po natin tulungan si Julina. May pag-asa pa siya. Ang tanong, makakabalik pa kaya siya sa pagiging normal na tao? Yan ang hindi ko masisiguro. Lagpas 1 taon na siyang biktima ng yanggaw. Hindi ko alam kung paano aalisin ang dugo ng aswang sa katawan niya. Pero kakayanin naman niya na gawa ng paraan, di ba? Titignan ko pa. Sa ngayon, maganda na muna kayo. Sa oras na malaman nilang wala na kayo ron, malamang sa malamang hahanapin na nila kayo. Pwede bang dumito na muna kami sa bahay niyo, Mang Domeng? Wala namang problema sa akin. Pero sana kumasa kayo sa bahay ko. O sige na, pumasok na muna kayo. Mukhang wala pa kayong kain Ang baho-baho nyo rin. Maligo kayo pagkatapos nyo kumain. May mga damit naman ako riyan sa loob. Isang malaking ginhawa ang naramdaman namin ng mga oras na yon, Kabanong. Pakiramdam namin ay nasa ligtas na kalagayan na kami. Pero kahit na ganon, hindi pa rin agad nabura ang trauma na dinanas namin sa pananatili sa baryo ng mga aswang. Kahit nakasama na namin si Mang Domeng, nanginginig pa rin kami sa takot kapag naaalala namin ang lugar nila. Ang mga aswang doon at ang mga itsura nila sa tuwing sasapit ang gabi. Oh, bakit hindi pa kayo natutulog? Sino ba naman kasi makakatulog nito? Sa tuwing pipikit ako nakikita ko yung mga aswang sa utak ko. Ako rin. Para akong nabubuang Kapag nakakarinig ako ng mga kaluskos, pakiramdam ko, nandyan sila para bawiin tayo. Alam kong mahirap para sa atin na malampasan tong nararanasan natin. Pero kailangan natin tong labanan. Nasa panganib na rin naman ang buhay natin di tatagan na natin. Mga pre, pasensya na Patawarin niyo ako kasi kung tutuusin, ako ang dahilan kung bakit pati kayo nasa panganib na rin. Huwag ka kang magdrama dyan. Sumunod kami sa iyo kasi gusto ka namin samahan. Hindi rin naman kasi kaya ng konsensya namin na hayaan ka na lang na mag-isa Kapag napahama ka, baka hindi kami matahimik. Basta, kahit na anong mangyari, kailangan natin makuha si Julina at kailangan mawala sa mundo ang mga aswang na yun. Hindi kayo makatulog, di ba? Eto, inumin niyo. Ano po yan? Halamang gamot yan. Medyo mapait lang pero makakatulong yan para maging kalmado ang utak ninyo. Kaya lang naman kayo hindi makatulog kasi ang dami niyong iniisip. Sige na, inumin niyo yan at aantokin na rin kayo. Pag inom namin ang binigay ni Mang Domeng, wala pang 10 minuto ay nakaramdam na rin kami ng antok. Tinanghali na kami ng gising kinabukasan. Inabutan namin sila Mang Domeng at ang ilang kapwa nila manunugis na nag-uusap-usap na sa bakuran. Pagkatapos noon, nagpaalam na muna kami sa kanya. Kailangan namin puntahan si Aling Estima para ipaalam na buhay pa ang kanyang anak. Dahil maliwanag naman na ang paligid, kampante kami na walang aswang na makakalapit sa amin. Sumakay kami ng tricycle pa uwi. Pagbaba pa lang namin ay nakita na namin si Aling Estima na mukhang may pupuntahan. Aling Estima! Ano na naman ang kailangan ninyo? Pwede po ba kayo makausap kahit sandali? Nakita niyo naman na aalis ako, hindi ba? Mahalaga po ito. Kahit na sandali lang. Huwag niyo akong istorbohin. Sinabi ko na sa inyong bayad na ang utang ninyo. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Tungkol po ito kay Julina. Tumingin siya sa amin ng seryoso. Kalaunan ay pumayag na rin siyang pag-usapan yon. Hindi na siya muna umalis. Pumunta kami sa bahay niya. Medyo kinakabahan din kami noon dahil nag-aalala kami na baka hindi siya maniwala. Ano ba ang tungkol sa anak ko? Wala na si Julina. Bakit ba ayaw niyong patahimikin ang anak ko? Hindi po totoong wala na si Julina. Ha? Ano kalokohan na naman ito? Sa 5 araw na nawala kami dito sa baryo natin, napunta kami sa isang lugar na tinatawag niyang Sakluban. Doon namin siya nakita. Alam namin na mahihirapan kang paniwalaan ng mga sinasabi namin pero hindi po kami magsasayang ng oras para lang lokohin kayo. Totoo sinasabi namin, maniwala po kayo. Buhay ang anak ko. Buhay si Julina, pero ibang-iba na po siya kaysa sa dati. Isang matandang nangangalang Kaka ang kumuha sa kanya. At ang Kaka na ito ay pinuno ng mga
ng mga aswang. Mga ano? Oo, nakakagulat, nakakapagtaka. Kahit kami rin nung una hindi namin inakala na ganun ang malalaman namin. Aling Estima, si Julina po kasi, kabilang na sa kanila. Sinasabi niya ba ang... Isa na rin po siyang aswang. Ay, Diyos ko po. Yung matandang kumuha sa kanya, may ginawa siya kay Julina para magbagong takbo ng isip niya. Para mapapayag niyang maging kagaya nila. Pero wag po kayo mag-alala. Meron na kaming kinausap na makakatulong po sa inyo. Mababawi natin si Julina at may babalik natin siya sa dati. Kaya pala may mga nabasa ako sa diary niya. Sinasabi niya roon na magiging malakas na nilalang siya sa oras na tumira na siya sa lugar ng sakluban. Hindi ko alam na yun na palang simula ng kalbaryo ng buhay niya. Ay nako, kawawa naman ang anak ko. Ay teka, nakilala niya ba kayo? Alam niya bang hinahanap ko siya? Kilala niya kami. Sinabi namin sa kanya na totoong mahal niyo siya. Pero iba na talaga ang takbo ng utak niya. Hindi siya naniniwala. Ang tanging pinaniniwalaan niya lang ay ang mga araw na hindi kayo nagkakasundo. Sa ngayon, kailangan niyo po munang madala sa ligtas na lugar. Bakit? Ano bang gagawin sa akin ng mga aswang na yon? Malakas ang kutob ko na gagamitin ka nila sa oras na magkagipitan na. Alam nilang ikaw lang ang iisang bero si Julina. Iiwan ka po muna namin sa lugar ng kakilala naming albularyo. Ligtas po kayo ron. Hindi po makakalapit ang mga aswang dun. Naging swabe naman ang usapan na yon. Nagawa naming makumbinsi si Aling Estima. Nang makapaganda na ng mga gamit si Aling Estima ay lumarga na rin kami. Pero pagdating namin ng tricycle, marami mga taong nakapila. Sandali na muna kaming naghintay roon. Habang nagmamasid-masid, meron akong napansin na 3 lalaki na nakatanaw sa amin. Nasa kabilang banda sila ng terminal. Pero ramdam na ramdam ko ang masamang tingin nila sa amin. Kailangan natin makaalis dito. Alice, wala kang bakanting tricycle. Tara na! Bakit? Ano ba problema? Nakikita niyo ba yung 3 lalaki na nakatingin sa atin? Malakas ang kutob ko. Aswang yan. Pakiramdam ko, kaming 3 ang pakay nila. Mga pre, dito. Gilid tayo dito, dali. Bago pa sila makalapit. Dali-dali na kaming umalis doon. Dumaan kami sa iskinita, kung saan-saan na kaming sumuot hanggang sa makarating na kami ng kalsada. Walang dumaraan na tricycle, pero truck lang na malalaki na hindi naman namin pwedeng pakiusapan. Hindi nagtagal, bigla na lang may sumulpot sa harapan namin na 3 aswang. Namumula mga mata nila at naglalawa ang laway. Diyos ko, ayan na ba mga aswang? Dario, alalayan mo si Aling Estima. Rolly, tulungan mo ko! Kakayanin kaya natin yung mga halimaw na yan? Kailangan natin kayanin. Dumampot kami ng pamalong kahoy mula sa gilid. Lumakas ang tibok ng puso namin na magsimula ng umatake ang mga aswang. Hinambalos namin sila ng hawak namin, pero nagawa lang nila yung salagin gamit ang braso nila. Umangil sila ng malakas, tanda ng kanilang inis. Sa sumunod nilang atake, tinamaan na ako ng kalmot sa kaliwang braso. Si Rolly naman ay tumilapon ng ibinalibag sa gilid. Dario! Itakbo mo na si Aling Estima! Palis na sana sila, kaso nga lang hinarangan sila ng 2 aswang. Wala rin silang pagkakataon na makalayo. Kaya sa mga sandaling yon, kabanong, hindi na namin alam ang gagawin. Mangkakalmutin na nila si Dario nang biglang dumating naman si Mang Domeng. May gamit itong mahabang patalim na may kalawit sa bandang dulo. Wala itong pagdadalawang isip na hinataw yon sa 3 aswang. Mabilis at parang kalkuladong galaw nito. Sa isang iglap lang, iika-ika na ang mga aswang. Hindi na rin lumaban ng mga yon at dali-dali na lang umalis. May mga namatay na kaming aswang sa palibot ng mga baryo. Kaya hindi malabong makuha na rin kayong 3. Hindi na kayo dapat tumiwalay sa akin. Mang Domeng, si Aling Estima, nanay nung babaeng kinuha ng mga aswang, pwede ba natin siyang iwan muna sa inyo? Baka kasi kunin din siya ng mga aswang at gamitin laban sa amin. Tumango lang si Mang Domeng. Hindi na kami nagtagal doon. Naglakad na kami para puntahan ng kakilala ni Mang Domeng na may tricycle.
Makalipas lang ang ilang minuto ay nakabalik na rin kami sa bahay niya. Iniwan na namin si Aling Estima roon. Dakong 6:00, kasama na namin ang mga kapwa manunugis at albularyo ni Mang Doming. Nakahanda na ang lahat para lusubin ang mga aswang. Sinimulan na namin ang paglalakbay. Dahil mabagal at maingat ang paglalakad namin, dakong 8:00 na kami nakarating sa paligid ng baryo nila Mang Kaka. Hindi rin makapaniwala ang ibang mga manunugis na kasing dami na rin nila ang mga aswang na naroon. Mang Doming, anong unang gagawin natin? Basta wag lang kayong lalayo sa akin. Gamitin nyo rin yung itak na ibinigay ko sa inyo. Hindi sa lahat ng oras kaya ko kayong protektahan. Nagiwahiwalay ang mga manunugis para palibutan ng baryo. Kami naman ay sa gilid kami dumaan. Hindi pa sana magsisimula ang labanan ng mga sandaling yon, pero biglang sumiklab ang gulo ng isa sa mga manunugis ang nakita ng mga aswang. Sumama kayo sa akin. Hahanapin natin yung pinuno nila. Alam namin kung nasaan ang bahay niya. Dito! Dito, dali! Habang nagkakagulo na ang mga aswang at manunugis, kumalipas kami ng takbo sa gilid. May mangilang-ilang aswang ang sumubok na harangin kami. Pero pinagtatatagal lang yon ni Mang Doming. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang bakuran ni Mang Kaka. Inabutan namin ang matandang aswang na kalmado lang habang umiinom ng tableya. Meron pala akong bisita. Hindi nyo naman ako nasabihan kagad. Nandito pala ang magiting na albularyong si Doming. Kakatuwa naman at kilala mo pala ako. Salamat sa pagkilala. Paano hindi kita makikilala? Ikaw yung nanguna sa paglagas ng mga pinsan ko noong araw. Pero nakaraan na yon. Hindi na natin may babalik. Ang mahalaga ay yung ngayon. Hindi kami bumalik dito para makipagdaldalan. Narito kami para pigilan na masamang binabalak ninyo at para bawiin si Julina. Masaya akong malaman na may maganda pala kayong layunin sa pagpunta nyo rito. Pero kinalulungkot ko. Dahil ang mga gusto nyo mangyari mananatiling gusto nyo lang. Kasi hindi ito mangyayari. Ay naka, kahit anong uri kaswang talaga napakadaldal. Ang daming sinasabi. Kung sa bagay, baka nilulubos mo na kasi. Baka ito na ang huling sandali mo. Biglang pinukol ni Mang Doming ang kutsilyo na kinuha pa nito sa tagiliran. Sinubukang ilagan niyo ni Mang Kaka, pero tinamaan pa rin ito sa balikat. Nanlisik ang mga mata ng matandang aswang. Binunot nito ang kutsilyo na parang wala itong nararamdamang sakit. Hindi ako makapapayag na pati ako ay mabiktima mo, Doming! Tumalo na mataas si Mang Kaka patungo kay Mang Doming. Nagpakawala ito ng malakas na sipa. Tinamaan si Mang Doming at agad din naman itong tumilapon. Kahit na kinakabahan, hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya. Tumakbo ko palapit kay Mang Kaka. Tinaga ko siya ng hawak kong itak, pero sa kasamaang palad, hindi ko siya tinamaan. Sinakal niya ako't itinaas sa ere, pero nabitiwan niya rin naman ako nang lumapit na rin si Dario at Rolly. Maging sila ay wala ring nagawa. Binalibag lang sila sa gilid. Hindi ako interesado sa mahihinang gaya ninyo. Itong si Doming ang gusto kong patayin. Muli niyang nilapitan si Mang Doming. Dinakma niya ito sa ulo at saka sinuntok ng malakas sa muka. Pinagkakakalmot din ng maraming beses. Buti na lang ay nagawang makailag ni Mang Doming kahit na papaano. Alam mo bang masaya ako ngayon? Masaya ka? Bakit? Dahil mamamatay ka na? Masaya ako ngayon dahil sa wakas nakatagpo na rin ako ng malakas na aswang. Nakita naming hinawakan ni Mang Doming ang kwintas niya. Maging kami na bigla na lang din nang mapansing bigla siyang lumakas. Parang hindi na nito nararamdaman ang bugbog sa katawan. Muling nagsagupa ang dalawa. Parehong malakas na ang katawan. Noong mga sandaling yon, napansin namin na mas nakakalamang na si Mang Doming. Kada suntok na pakakawalan niya ay hindi na naiilaga ni Mang Kaka. Ito naman lahat ng kaya mong gawin. Nakakadismaya kang aswang ka. May anting-anting ka lang kaya ka malakas. Hindi ko kasalanan na walang ganito mga aswang kaya kayo mahihida. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Mang Doming sa sikmura ni Mang Kaka. Nang dahil dito,
ay tuluyan ng napadapa ang matandang aswang. Namimilipit ito sa sobrang sakit. Si Mang Doming naman ay kagad na kinuhang itak niyang mahaba. Nakakalungkot na ang lahat ng pinaghirapan mo ay matatapos lang sa mga sandaling ito. Kapag pinatay mo ako ngayon, hindi nyo na makikita si Jolina. Anong ibig niyo sabihin? Ngayon ang gabi kung saan magiging ganap na aswang si Jolina. Ngayon na siya unang titikim ng laman ng tao. Pero itinali ko siya para hindi niya yon magawa. Isipin niyo na lang na kanina pa siya nakatali. Kapag hindi siya nakakain kagad, mamamatay siya sa gutom. Walang iya ka! Nasaan si Jolina? Gusto niyong malaman? Pakawalan niyo muna ako. Anong tingin mo sa amin? Tanga? Kung hindi niyo susundin ang sinasabi ko, hindi ko ituturo kung nasaan si Jolina. At kapag hindi ko ito tinuro, hindi niyo siya maliligtas mula sa pagkagutom. Ang dami mo pang sinasabi. Mauna ka na sa impact ko! Nagulat kaming tatlo nang biglang itarak ni Mang Doming ang itak niya sa dibdib ni Mang Kaka. Paggugot niya ay agad din namang nalagutan ng hininga ang matandang aswang. Bakit niyo ginawa yun? Bakit niyo siya pinatay? Paano na si Jolina? Mang Doming naman, lakas ng abats eh. Hindi niyo kailangan mag-alala. Makikita natin siya gamit ng anting-anting ko. Tara, sumunod kayo sa akin. Dinampot ni Mang Doming ang buhay na manok sa gilid. Nagmamadali kaming naglakad papasok ng gubat. Ilang minuto lang na lakaran ay natagpuan na namin si Jolina na nakatali sa malapad na puno. Tinapatan namin ang mukha niya. Kitang-kita namin na parang namumutla na siya. Nanlalata na. Gutom na gutom. Kain. Gusto kong kumain. Makakainin kita pero hindi ng karne ng tao. At pagkatapos nito ay gagamutin kita. May pag-asa pa bang makabalik siya sa dati? Ayon sa sinabi ng pinuno nila kanina, ito ang unang beses na titikim ng laman si Jolina. Ibig sabihin, madali pang tanggalin ang dugo ng aswang sa loob ng katawan niya. Pagkain! Kailangan ko ng pagkain! Agad na kinalagan ni Dario at Rolly ang tali ni Jolina. Binigay naman ni Mang Doming ang buhay na manok. Mabilis na nilapa ni Jolina ang manok. Sa sobrang gutom nito ay wala pang 5 minutong naubos na niya yun. Magtingala ni Jolina sa amin, agad siyang siniko ni Mang Doming sa batok, dahilan para mawala ng malay si Jolina. Matapos ang labanan noong mga sandaling yon, nanalo ang mga manunugis, nalaga sa mga aswang at wala nang natira kahit na isa. Samantala, sa mismong lugar din ng mga aswang ay sinimulan na ni Mang Doming ang panggagamot sa babae. Nasa labas lang kami ng bahay habang ginagawa niya yon. Inabot na kami ng umaga sa kakahintay. Pagdating ng 8:00, pinapasok na kami ni Mang Doming. Gising na rin si Jolina. Hindi na namumutla ang balat niya. Hinang-hina siya kaya ako na ang nagbuhat. Nang makabalik na kami sa bahay ni Mang Doming, nakaabang sa amin si Aling Estima. Kusang bumaba si Jolina para salubungin ang kanyang ina. Kung akala ko'y wala ka anak, nawalan na ako ng pag-asa dahil sa sinabi ng mga pulis. Pero ngayon, nandito ka na. Sobrang saya ko. Mama, patawarin mo ako sa mga nangyari. Hindi ko rin yun ginusto. Nagulat na lang ako na iba na ang ginagawa ko. Ang naalala ko lang, may nakausap ako matanda. May ginawa siya sa akin para mahumaling ako sa mundo ng mga aswang. Pero ngayon, nakabalik na ako. Ma, hindi na ako aswang. Ginamutan nila ako. Makakaranas lang siya ng pagsakit ng tiyan dahil sa buhay na manok na pinakain ko sa kanya kanina. Kailangan niya kasi yon dahil mamamatay na siya sa gutom kapag hindi siya pinakain. Inumin mo ang lahat ng gamot na ibibigay ko sa iyo. Panlinis ng dugo yon. Maraming salamat sa iyo, Manong. Pati na rin sa inyong 3 magkakaibigan. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na nakita pa si Jolina. Maraming salamat. Hindi ko man kayo ganong kilala. Nararamdaman ko talaga ang malasakit niyo kay Mama. Tutal, di ba kami kilala? Ako nga pala si Dario. Manahimik ka na nga dyan. Aray, bakit namamatok?
Julina, mahal na mahal ka ng nanay mo. Kaya sana, huwag na kayo maghihiwalay ulit ha. Isang malapad na ngiti ang pinakita sa akin ni Julina. Isang ngiti na naging daylan para mapanatag ang kalooban ko. Nagkaayos na ang mag-ina. Natalo na ang mga aswang at wala nang nakita pa kahit na isa. Samantala, makalipas lang ang isang buwan, sinubukan namin bumalik sa mga pamilya namin. Si Rolly, nagkaayos na sila ng pamilya nila. Si Dario naman, medyo komplikado pa rin pero tinanggap pa rin siya kahit na naglaya siya. Ako naman, nagkasundo na rin kami ni Mama. Nagkapatawaran na rin kami. Ang nawawala ko namang kuya, natagpuan siya sa isang liblib na nayon. Ligtas, maayos ang buhay. Walang kinalaman sa aswang ang pagkawala niya. Bumalik din naman siya sa amin, pero mas pinili na niyang manirahan sa nayon. Ang mga nangyaring yun sa buhay ko ay ang siyang nagpatibay ng buong pagkatao ko. At ngayon, masaya kong tinatahak ang buhay kasama ang mga taong mahalaga sa akin. At kahit na muli pang magbalik ang mga aswang, handa akong maging kagaya ni Mang Doming para lang pigilan sila. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Maraming salamat po sa pakikinig na naman sa ating isang kwento ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin, kung maaring pindutin niyo po ang subscribe button sa mga bago pa lang sa channel natin. At huwag niyo rin pong kalimutan na magbigay ng comment at pindutin rin ang like button. Kung medyo nabitin po kayo, iniimbitan ko kayo na dalawin ng iba pa natin mga channel. Ang Pamela Clamil channel kung saan nagnanarrate po ako bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. Meron pa kaming isang bagong channel na ang pangalan ay Kabanong version 2.0 kung saan meron na po kayo mapapanood ng mga moving images doon. Habang nakikinig kayo sa isang narration na meron na pong music and effects. O di ba mas maganda? Kaya sana po ay mag-subscribe rin kayo doon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment at mag-like. Para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang mga nasabing channel, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang mga links ng mga nasabing channel. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!